Kumusta? Ang pangalan ko ay Alena Safronova. Ako ay 32 taong gulang at nagtatrabaho ako bilang isang kalidad ng control engineer sa konstruksyon sa loob ng 6 na taon. Ang misyon ko, tiyakin na ang bawat detalye ng mga gusali ng tirahan at mga sentro ng pamimili ay buong pagsunod sa mga pamantayang teknikal, regulasyon at naaprubahan ng mga proyekto. Ito ay isang malaking responsibilidad, ngunit ang isa na pumupuno sa akin ng pagmamalaki. Ngunit sa mga huling buwan, ang aking gawain ay naging isang mainip na loob, gumising, magtrabaho, bumalik sa maliit na apartment ng aking mga magulang sa labas ng Yekaterinburg. Ang pamumuhay kasama nila ay dapat na pansamantala habang ang aking bahay ay sumailalim sa isang kumpletong pagkukumpuni. 2 buwan na ang nakalilipas, sinalakay ng crew ng konstruksyon ang aking puwang, at ngayon kung ano ang aking kanlungan ay mukhang katulad ng isang battlefield, hubad na mga pader, rip-it-out floor, nakalantad na mga kable. Organisadong kaguluhan o hindi bababa sa dapat na ito ay. Nang tinanong ko ang aking mga magulang ng kanlungan, sumang-ayon sila sa isang kondisyon. Magbabayad ako para sa lahat ng mga gastos sa sambahayan, mga bayarin, pamimili, internet, lahat. Upahan pa ako ng isang hibla ng optic plan na may isang pakete sa GC para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, kailangan ko ng isang matatag na koneksyon upang gumana at gusto nila ang panonood ng mga programa. Isa pang 15,000 rubles sa isang buwan sa budget. Ngunit okay lang iyon, pamilya ang pamilya, hindi ba? Ang aking nakatatandang kapatid na babae, si Lisa, 35 taong gulang, kasal kay Anton, ay nagtatrabaho ng part-time bilang isang nagmemerkado sa ilang kumpanya. Mayroon silang Igor, isang matalinong 5 taong gulang na batang lalaki, ngunit sa tuwing kailangan nilang lumabas maging sa paglalakad o pagbisita sa pamilya ni Anton hulaan kung sino ang naging opisyal na nurse. Tama na, ako. Alena, manatili ka kay Igor ng kaunting panahon, sabi nila. Ang maliit na biti na ito ay palaging lumiliko sa isang buong araw. At hindi ito ay hindi ko gusto ang aking pamangkin, ngunit hindi ako nag-sign ng isang kontrata upang maging isang full-time na tagapag-alaga. Ang aking mga magulang, kapwa higit sa 60, ay nabubuhay ng isang mapayapang pagretiro. Ang aking ama ay gumugol ng 30 taon sa isang pabrika at ngayon hinati niya ang kanyang oras sa pagitan ng GE at ng paggawaan sa likuran. Ang aking ina, isang dating cashier ng supermarket, ay nag-aalaga sa bahay at nagrereklamo kapag hindi siya kumita ng sapat na pera. Hindi sila mayaman, ngunit hindi rin sila nangangailangan. Ngunit mula nang lumipat ako rito, tumigil ako sa pagiging isang anak na babae at naging isang uri ng pagbabayad ng nangungupahan. Ang bawat gastos ko ay nasuri na parang ako ay isang estranghero na kumukuha ng puwang. At ang pinakamasamang bahagi, walang nakakaintindi sa kabalintunaan ng sitwasyon. Na Martes, nagsimula ang lahat tulad ng dati. Nakuha ko ang aking kape mula sa bakery malapit sa subway, sinuri ang aking mga email at tumungo upang siya satin ang isang bagong class, shopping center sa Malisheva, kapitbahayan. Naghihintay sa akin ang konstruksyon ng 10 oras. At, sa aking sorpresa, ang trapiko ay magaan, isang pambihira sa Yekaterinburg. Maagang dumating ako ng 15 minuto. Sa paglalakbay, naisip ko ang tungkol sa aking bahay, tungkol sa pagkukumpuni na sa wakas ay bumubuo. Ang manager ng Artem ay nagpadala sa akin ng mga larawan ng bagong kusina, minimalist at matikas. Naisip ko na kung paano ko ayusin ang bawat sulok. Pinangarap ko ring ihagis ang isang party ng housewarming para sa aking mga kaibigan. Miss ko ang aking maliit na sulok, ang aking kalayaan. Ang radyo ay naglalaro ng isang matandang hit at kumakanta ako kasama, nag-drum ang aking mga daliri sa manibela. Sa ilaw ng trapiko ng maaga, nagbago ang ilaw. Pinabilis kong pumasa at pagkatapos wala. Kabuang kadiliman. Hindi ko naaalala ang epekto, ang tunog ng metal twisting, ang baso ay kumalas. Hindi ko naaalala ang kotse na dapat ay hindi pinansin ang pulang ilaw. Isang segundo bago, kumakanta ako, ang susunod, kawalan lamang ng laman. Nagising ako sa isang puting silid, amoy ng alkohol at gamot. Ang aking ulo ay tumimbang ng 1 tonelada, at ang isang aparato ay beeping sa tabi ko. Ilang segundo ako upang maunawaan kung nasaan ako. Isang ospital, nang walang pag-aalinlangan.
Ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan ay manhid, ngunit isang matalim na sakit na tumusok sa ilalim ng pamamanhid. Mga tubo, wire, lahat ng konektado sa akin. Napansin ng isang nurse na nagising ako at tinawag ang doktor. Alena Safronova. Ako si Andriy Petrovich Sergeev, ang iyong doktor. 3 araw na ang nakalilipas, nagkaroon ka ng malubhang aksidente. May naaalala ka ba? 3 araw. Parang nadarama ko na ang aking mga mata noong nakaraang panahon. Hindi, wala. Tumunog ang boses ko. Makinig, estranghero. Paano ako? Ang iyong sitwasyon ay kritikal. Mayroon na kaming 2 operasyon, tinanggal namin ang kanyang pali at tumigil sa panloob na pagdurugo. Ang kanyang kaliwang kamay ay may isang bukas na bali na nagpapatatag at 3 sirang buto. Sa loob ng ilang araw magkakaroon kami ng isa pang operasyon sa braso. Ngunit sa pangkalahatan, maswerte ka. Dumating ang ambulansya sa oras. Swerte. Siyempre. Mayroon bang mula sa aking pamilya na dumating upang makita ako? Ang doktor ay dumaan sa ilang mga papeles. Tinawag namin ang iyong contact sa cellphone. Sinabi ng kanyang ina na alam niya. Tila nag-aalala siya tungkol sa kung paano makagambala ang aksidente sa kanyang mga plano para sa katapusan ng linggo. May sinabi siya tungkol sa mga kahalili. Lumingon ang tiyan ko. Ito ang aking ina nang walang pag-aalinlangan. At kahit sino pa, ang ilang mga kasamahan ay tumawag mula sa kumpanya. Lahat ay nag-aalala. Ngunit hindi mula sa pamilya. Walang nagpakita. Tinanong ko ang numero ng aking telepono. Dinala ito ng nurse, ang screen na basag ngunit gumagana. Binuksan ko ang mga mensahe at, sa bawat salita, isang bukol na nabuo sa aking lalamunan. Ito ay mula sa aking ina, Alena, dahil sa iyong aksidente, ang lahat ng aming mga plano ay bumaba sa kanal. Pupunta kami upang bisitahin ang Chamarina sa Nizhny Tagil at mananatili kang kasama ni Igor. Ngayon ay maghanap si Lisa ng isang nurse at magiging mamahaling ito. Hindi mo ba naiisip ang iba? Si Lisa, ang aking kapatid na babae, ay idinagdag, mahusay na regalo, Alena. Ngayon kailangan kong magbayad ng isang estranghero upang alagaan ang aking anak. Wala kang ideya sa pinsala na dulot mo. Walang isang tanong tungkol sa aking kalagayan. Walang mga salita ng suporta. Reklamo lang. Binuksan ko ang chat ng pamilya sa WhatsApp. 12 bagong mensahe sa 3 araw. Ang aking ina, ginawa ito muli ni Alena. Ang aking ama, at ngayon, ano ang gagawin natin kay Igor? Lisa, hindi ako makapaniwala na hindi niya iniisip kung paano ito nakakaapekto sa amin. Anton, ang aking bayaw, siguro dapat siyang magmaneho ng mas maingat. Ang aking ina, muli, kailangan nating kanselahin ang biyahe o umarkila ng isang tao. Alinmang paraan, mas gastos ito. Natapos si Lisa, palagi siyang naging makasarili, ngunit ito ay labis. 2 beses kong binabasa ang mga mensahe. Walang sinuman, ganap na walang tao, tinanong kung paano ako. Kung siya ay buhay. Kung nakaramdam siya ng sakit. Ikinalulungkot lamang nila ang mga nasirang plano, abala, pera. Nagsimula akong mag-type, kung may nagmamalasakit, buhay ako. Ngunit tinanggal ko ito. Para sa ano? Kung nagmamalasakit sila, tatanungin nila ang kanilang sarili. Nakahiga sa kama na iyon, tinitingnan ang mga salitang iyon, ito ay tulad ng isang kurtina ay nahulog mula sa aking mga mata. Naalala ko ang lahat. Mula sa Pasko nang makatipid ako ng maraming buwan upang bumili ng mga regalo, isang profesional na drill ng Bosch, para sa aking ama, mga hikaw na ginto para sa aking ina. Isang voucher para sa isang mamahaling spa para kay Lisa at isang state-of-the-art remote control car para sa Igor. Ano ang nakuha ko? Isang voucher para sa 2,000 rubles sa isang department store. Seryoso? O kapag promote ako sa senior engineer, tinawag kong excited na ibahagi ang balita. Ang tugon ng aking ina. Mabuti iyon, anak na babae. Sa pamamagitan ng paraan, hindi mo matulungan si Lisa sa pagbabayad ng bahay. Huli na silang muli. Walang kipagbati, walang pagmamataas. Isang kahilingan lamang para sa pera. Ilang beses ko silang tinulungan. Nang bumagsak ang sasakyan ni Lisa,
kapag ang aking ama ay nangangailangan ng mamahaling trabaho sa ngipin, kapag ang aking ina ay nangangailangan ng iisang pautang hanggang sa katapusan ng buwan. Ngunit kapag kailangan ko ng tulong sa paglipat ng 3 taon na ang nakalilipas, lahat ay abala. Nag-upahan ako ng mga porter, nag-iisa ako. At palaging may bigat na iyon sa aking budhi, pinabayaan ni Alena ang kanyang pamilya, dahil hindi siya maaaring makasama ni Igor, dahil sa isang paglalakbay sa trabaho, si Alena ay kuripoti. Para sa hindi pagbabayad para sa bakasyon ng kanyang kapatid, hindi tinutulungan ni Alena ang kanyang pamilya, dahil sinabi niya na hindi siya maaaring magpahiram ng pera dahil save niya ito para sa kanyang pagretiro. Ngayon, nakahiga doon na may mga sirang buto at isang nawasak na braso, pagbabasa ng mga mensahe tungkol sa kung paano ko sinira ang buhay ng lahat sa aking aksidente, tinamaan ako nito. 1 linggo ang lumipas sa ospital. Sino ang bumisita sa akin? Katrabaho. Ang Svetlana mula sa accounting ay nagdala ng isang stack ng mga magasin. Misha, mula sa sektor ng teknikal, isang palumpon ng mga chrysanthemums. Kahit na si Viktor Sergeyevich, ang aking boss, ay nagpakita upang sabihin na hindi niya ako nababahala. Na may trabaho. At ang pamilya? Katahimikan. Inayos pa nila ang aking tanggapan sa bahay para sa pagbawi. Ang mga taong ito, na kung saan ay nagbahagi lamang ako ng 8 oras sa isang araw sa opisina, ay nagpakita ng higit na pangangalaga kaysa sa aking sariling pamilya. Nagpakita rin ang mga kaibigan. Dinala ni Jenya ang mga homemade cookies, paborito ko, oatmeal. Dumating si Maxim na may isang higanting sudoku, ang uri na hindi kailanman pinapayagan ang sinuman na mamatay ng inip. Tinanong nila kung paano ako, kung ano ang kailangan kong dalhin sa bahay, kung kailan ako mapapalabas. Mga normal na katanungan mula sa kung sino ang nagmamalasakit. At alam mo ba kung ilang beses dumating ang aking mga magulang upang makita ako? Wala. Sa 7 araw, hindi isang pagbisita. Ang tanging mensahe mula sa aking ina ay dumating noong Huwebes, huwag kalimutan na ilipat ang iyong singil sa kuryente. Ang buwang ito ay mas mahal kaysa sa dati. Halos sumabog na ako. Doon, kasama ang 2 operasyon sa tiyan sa kanyang likuran, at nag-aalala siya tungkol sa kilowatts. Siyempre inilipat ko ang pera. Tulad ng lagi. Pagkatapos ng lahat, lagi kong inaalagaan ang lahat. Ang araw bago ang operasyon ng braso, dumating si Iki Andrei Petrovich upang ipaliwanag ang bawat detalye, ang mga plato ng titanium na ilalagay, ang rehabilitasyon, oras ng pagbawi. Matyagang sinagot niya ang lahat ng aking mga katanungan at binalaan ako tungkol sa mga panganib. Ang isang kumpletong estranghero ay nagpakita ng higit na pangangalaga at sangkatauhan kaysa sa aking sariling pamilya. Mayroon ka bang makakatulong sa bahay pagkatapos ng paglabas? Tanong niya. Ang unang linggo ay magiging mahirap mag-isa. Sinabi niya na makakahanap siya ng paraan. Anong tulong ang maaari kong asahan mula sa pamilya kung sila ay masyadong abala, o mas masahol pa, galit sa akin para sa isang aksidente na hindi kahit nakasalanan ko? Naging maayos ang operasyon. Nagising ako gamit ang braso ko sa isang cast, mabigat na parang isang truck ang nagtulak dito. Ngunit tiniyak ng doktor, lahat ay mabuti. Sa 1 linggo, uuwi ka. Tinawag ko si Artem, ang foreman. Tumugon sa oras. Aliona, narinig ko ang tungkol sa aksidente. Kumusta ka? Buhay kahit papaano. Maging ang bricklayer ay higit na nagmamalasakit sa kanilang ginawa. Mas mabuti. Ano ang tungkol sa pagkukumpuni? Mahusay na balita. Magtatapos na tayo bago ang deadline. Magpapadala ako sa iyo ng mga larawan ngayon. Nag-vibrate ang telepono. Sa screen, ang aking bahay. Ang bagong kusina ay naka-install, ang varnished na kahoy na sahig sa sala, ang hindi maipakitang mga pader na ipininta. Isang hindi mailalarawan na kagandahan. Isang tunay na tahanan, hindi lamang isang address. Kailan ito magiging handa? Sa pagtatapos ng susunod na linggo, marahil mas maaga. Alam kong namamatay ka na bumalik. Sa unahang pagkakataon mula sa aksidente, nakaramdam ako ng tunay na kagalakan. Maaari kong iwanan ang ospital ng diretso sa aking sariling puwang, nang hindi na bumalik sa kung saan nila ako tinatrato tulad ng isang cash cow.
Pagkaraan ng 2 araw, mas maganda ang pakiramdam ko. Ang sakit ay nabawasan sa mga pangpawala ng sakit, at ang lakas ay unti-unting bumalik. Pinangarap niyang mapalabas ng pumasok ang nurse na may nag-aalala na ekspresyon. Narito ang iyong kapatid na babae. Tila umalog siya. Wala akong oras upang umepekto. Si Lisa ay sumabog sa silid, pula na may galit, ang kanyang mga mata ng dugo. Nawala mo na ba ang isip mo para sa kabutihan? Sumigaw siya mula sa pintuan. Ngayon nagpunta ako sa klinika para sa facelift surgery na pinaplano ko ng maraming buwan. At alam mo ba kung ano ang sinabi nila sa akin? Ang limitasyon ng siguro sa pamilya ay naubos ang iyong mga operasyon. Tiningnan ko siya sa hindi paniniwala. Talaga? Ngayon? Ganap. Mayroon ka bang ideya kung magkano ang gasto sa pamamaraang ito ng walang saklaw? 350,000. Wala akong pera. At lahat ito ay kasalanan mo dahil ginugol mo ang lahat ng siguro sa iyong sarili. Lisa, halos namatay ako. May panloob akong pagdurugo. Kailangan ko ng emergency surgery. Kaya, magagawa niya lamang ang mga mahahalagang. Ayusin ang minimum at iwanan ang natitira sa ibang pagkakataon na nagbabayad mula sa kanyang sariling bulsa. Ngunit hindi, kailangan niyang maglagay ng isang palabas. Hindi ako naniniwala sa narinig ko. Lumabas ka rito. Napasigaw ako ng kasing hirap ng pinahihintulutan ng aking mga sirang buto. Sasabihin ko kay nanay ang lahat, nagbanta siya, lumingon sa pintuan. Ano ang isang galit na hamster ka? At may utang ka sa akin na 350,000. Nang umalis siya, tinawag ko ang nurse at hiniling ko sa kanya na hadlangan ang mga pagbisita ng aking pamilya. Dumating siya. Pinakain ako. Sa gabi, hindi tumigil ang telepono. Tumawag ang aking ina, pinatahimik ko ito. Ang mga mensahe ay nakasalansan. Alyona, sinabi sa iyo ni Lisa ang lahat. Paano mo magagamot ang iyong kapatid? Ganito. Nawasak siya. Sinira mo ang kanyang mga plano. Tumawag ngayon. Tinanggal ko ito nang hindi ito binabasa hanggang sa wakas. Sapat na. Pagod na ako sa mga manipulasyon. Ang mga plano ng iyong kapatid ay gumuho, syempre. At ano ang tungkol sa aking mga buto? Ang mga scar sa aking katawan? Ngunit, malinaw naman, siya ang biktima. Ang mga sumusunod na araw ay mapayapa. Walang mga drama sa pamilya, pagbawi lamang. Noong Biyernes, pinakawala ni Iki Andrei Petrovich ang aking paglabas. Ang aking braso ay nasa isang cast pa rin, hindi makapagdala ng timbang, ngunit sa wakas ay makakauwi na ako. Hindi ko sinabi sa pamilya. Para sa ano? Tinanong ko si Jenya, isang kaibigan mula noong kolehiyo, na kunin ako. Bago umalis, naglaro ako sa pangkat ng pamilya, ngayon ay pinalabas ako. Wala na. Walang mga kahilingan, walang inaasahan. Dumating si Jenya na may mga bulaklak at ngiti na iyon na mayroon lamang siya. Maingat kong tinutulungan ang aking sarili sa kotse. Dumiretso ba tayo sa bahay ng iyong mga magulang? Para lang makuha ang aking mga gamit. Pagkatapos sa aking apartment. Tapos na ang pagkukumpuni. Talaga? Napakaganda. Yeh! At alam mo, Jenya, hindi na ako babalik doon. Hindi. Niyugyug niya ang magandang kamay ko. Gawin mo ito ng tama. Nang huminto kami sa harap ng siyam na palapag na gusali kung saan nakatira ang aking mga magulang, may mali. Sa bangketa, isang tumpok na mga itim na bag ng basura, hindi bababa sa 10. Ano ang impyerno? Sumimangot si Jenya. Lumabas ako ng kotse at lumapit sa pinakamalapit na bag na punit ito. Sa loob, tela. Binuksan ko pa. Ang aking tiyan ay lumingon, ang aking damit, aking mga libro, aking mga dokumento. Lahat ay itinapon tulad ng basurahan. Hindi ako naniniwala, bulong ko. Binuksan ang pintuan sa gusali. Doon sila, ang aking ina, ang aking ama na sina Lisa at Anton, ay may linya na parang hurado. Ano ito? Tinuro ko ang mga bagay, bakit ang mga bagay ko sa basurahan? Tumawid ang aking ina. Napagpasyahan namin na nagkakahalaga ka ng labis. Dahil sa iyong aksidente, naubos ang siguro sa medikal ng pamilya.
Ngayon ay hindi maaaring magkaroon ng operasyon si Lisa. Maghanap ng ibang lugar upang mabuhay. Tawa. Hindi ko ito mapigilan. Isang mapait na pagtawa mula sa isang tao na sa wakas ay nakakakita ng farce. Sa madaling salita, itinapon mo ako sa ospital na may mga cast, stitches, lahati. Dinadala mo lamang ang mga problema, pinutol ni Lisa. At siya ay bastos pa rin. Ang paraan ng pagtrato niya sa akin sa hihi ay walang katotohanan. Masama ba akong tinatrato? Nakarating ka sa aking infirmary na sumisigaw dahil nangahas akong gumamit ng siguro upang hindi ako mamatay. Hindi lang kaya hindi ako namatay, nakipag-ugnay ang aking ama. Maaari akong magkaroon ng isang mas simpleng paggamot nang walang napakaraming mamahaling operasyon. Simpleng paggamot? Sa panloob na pagdurugo. Nakikinig ka ba sa sinasabi mo? Humakbang ang aking ina. Dinala ka namin kapag kailangan mo ng tulong. Binigyan ka namin ng bubong sa iyong ulo at binayaran mo ito ng kawalang, kasiyahan at pagiging makasarili. Ingratitude. Sinunog ng salita ang aking lalamunan. Binayaran ko ang lahat ng iyong mga bayarin sa loob ng maraming buwan. Nag-babysat ako ng libre sa katapusan ng linggo, bumili ng pagkain, tinakpan ang mga gastos sa sambahayan habang nakaupo ka doon. Nagbayad ako para sa kuryente, internet, ang luxury cable TV. Ngunit nakatira ako rito, sagot niya, na parang nabigyang katwiran ang lahat. Tumayo ako doon, nakatingin sa mga mukha na iyon. Ang pamilya ko. Ang mga taong, sa teorya, ay dapat na mahalin ako ng walang pasubali. At bigla, isang nagielo na kalinawan ang dumating sa akin. Hindi nila ako mahal. Hindi sila kailanman nagmamahal. Pakinabang lang ako. Huminga ako ng malalim. Alam mo kung ano? Tama ka. Hindi ako nagpapasalamat. Hindi ako nagpapasalamat sa nakaligtas na aksidente na iyon. At, higit sa lahat, walang pasensya ako para lamang makita kung sino ka talaga. Nanlaki ang mga mata ni Lisa, na parang sinampal ko siya. Paano ka maglakas, loob? Gaano ako katapang? Sinasabi ang totoo. Dumating ka sa aking EV na sumisigaw tungkol sa isang facelift, habang ako ay lumabas sa emergency surgery. At ikaw, Lee. Lumingon ako sa aking ina. Hindi isang pagbisita sa loob ng 2 linggo. Hindi isa. Kami ay abala, bulong ng aking ama. Masyadong abala upang makita ang kanilang anak na babae sa ospital. Ngunit hindi masyadong abala sa di. Sobrang abala itinapon nila ang aking mga bagay sa basurahan. Load ni Jenya ang mga bag sa puno ng kahoy sa katahimikan, habang naimpake na ni Aliona ang lahat. Tayo na tumingin ako ng isang huling pagtingin sa dati nilang tinawag na pamilya. Alam mo ba kung ano ang pinakapangit na kabalintunaan? Akala ko mahal na mahal mo ako. Sa loob ng maraming taon sinisikap kong maging perpektong anak na babae, ang perpektong kapatid na babae. Maaasahan. Naisip ko kung nagbigay ako ng sapat, pera, pansin, mga sakripisyo, sa wakas ay mamahalin mo ako pabalik. Ngunit hindi. Hindi mo ako minahal. Hindi iyon totoo, ang boses ng aking ina ay nanginginig, marupok tulad ng basag na baso. At pagod na ako sa pagpapanggap na hindi. Sumakay sa kotse. Sa salamin sa likuran, ang kanilang mga katawan ay hindi gumagalaw sa damuhan, tulad ng mga haligi ng asin, o sa halip ng pagkukunwari. Kumusta ka? Tanong ni Jenya, na pinihit ang susi sa pag-aapoy. Alam niya. Mabuti. Kahit na mas mahusay kaysa sa multa. At nang huminto kami sa harap ng aking gusali, halos umiyak ako. Hindi dahil sa kalungkutan, ngunit wala sa kaluwagan. Ang kagandahan nito ay hindi mailalarawan, sariwang ipininta ng mga pader, mga bagong bintana na sumasalamin sa araw tulad ng mga diamante, bawat detalye na naisip ng Artem. Hindi ito bahay. Ito ay isang muling pagsilang. Tinulungan ako ni Jenya na manirahan, nagluto ng ilang sopas, na natili hanggang sigurado siyang hindi ako mahuhulog sa aking sarili. Nang umalis siya, nakaupo ako sa sala, ang aking sala, at nadama ang isang bagay na naging banyaga sa akin ng mga dekada, kapayapaan. Walang tala sa pagsingil, walang mga reklamo tungkol sa hindi pagiging isang babysitter, walang sisihin sa umiiral. Kinuha ko ang telepono. Oras upang makontrol.
Unang tawag, ang kumpanya ng seguro. Kailangan kong alisin ang ilang mga tao sa plano sa kalusugan ng aking pamilya. Ang dadalo, mahusay at magalang, na kumpirma sa loob ng 20 minuto, ina, ama at Lisa, hindi kasama. Sa ilang araw, makakatanggap sila ng abiso. Pangalawang tawag, ang tagapangasiwa ng gusali ng aking mga magulang. Kinansela ko ang kanilang otomatikong pagbabayad sa studio. Pagkatapos, Rostelecom, sinira ko ang kontrata para sa premium na plano na, syempre, ay nasa aking pangalan. Ang bawat pag-click sa telepono ay isa pang timbang sa aking mga balikat. Pagkaraan ng 3 araw, isang hindi kilalang numero ang sumabog sa screen. Halos hindi ko ito pinansin, ngunit nanalo ang pag-usisa. Aliona, ito ay nanay. Bakit kami nakakakuha ng mga liham na nagsasabing kami ay nahulog mula sa iyong kumpanya ng seguro? Dahil kinuha ko ito. Ngunit bakit? Pamilya kami. Pamilya. Tumawa ako, mapait. Noong nasa ligli ako, nag-aalala ka tungkol sa iyong katapusan ng linggo. Kapag kailangan ko ng suporta, itinapon nila ang aking mga bagay sa basurahan. Ikaw ay mapaghiganti. Hindi ka ito angkop. Hindi, ina. Iyon ay tumutugma. Wala lang akong lakas ng loob dati. Hindi ito kung paano ginagamot ang pamilya. Kayo ay hindi kumilos tulad ng pamilya nang magpasya akong ako ay sobrang dami ng isang tao. Kailangan namin ang kumpanyang ito ng seguro. Ang iyong tatay ay may sakit sa buto, kailangan ko ng gamot sa presyon ng dugo. Dapat naisip nila iyon dati. Oh, at ang iyong wifi. Off lahat ng mga pagbabayad. Kanselahin. Walang pangunahing basket ng pagkain, walang singil sa kuryente. Sinipa mo ako, tandaan? Sinabi nila na ako ay isang pasanin. Dahil ngayon wala na akong pasanin ng sinuman. Naghang ako. Pinigilan ko ang numero. Sa susunod na linggo, nakatuon ako sa muling pagtatayo ng aking sarili, pisikal na therapy para sa aking braso, hapon ng katahimikan, ang unti-unting pagbabalik sa buhay, ang aking buhay. Hindi ka paniwala ang aking mga kasamahan, hinayaan nila akong magtrabaho mula sa bahay hanggang sa ganap kong mabawi. Ang mga kaibigan ay nagpakita ng alak, kwento, at hindi mabibili na pagtawa. Pagkalipas ng 2 buwan, pinakawalan ako ng doktor. Ang kamay ay gumaling ng perpekto. Mas magaan ang pakiramdam ko kaysa sa mga taon ko, at pagkatapos ay mayroong pag-angkin ng siguro. Ikaw ang aking personal na patakaran laban sa mga aksidente. Naglaro ako kasama ang cast, ngayon ay isang tropeo sa mesa. Sapat na pera para sa isang luho, hindi ko pinayagan ang aking sarili. Browse ako sa mga website ng paglalakbay, pumili ng isang hotel sa Antalya, nang muling tumunog ang aking cellphone. Hindi kilalang numero. Aliona, ito ay nanay. Hindi ko kailangang malaman kung ano ang gusto mo. Kailangan ko ng tulong. Ang sagot ay hindi. Ito ay isang operasyon sa tuhod. Sinabi ng doktor na ito ay kagyat. Nang walang isang disenteng kumpanya ng seguro, huwag pumunta sa isang pribadong klinika. Nagkakahalaga ito ng 400,000. Halos tumawa ako. Bayaran ang inyong sarili. Wala akong perang iyon. Ngayon ay mahalaga ang kalusugan. Noong nasa Livia ako, sinabi mo na ako ay dramatiko at masyadong mahal. Sinipa nila ako para maubos ang saklaw. Ngayon gusto mo ng tulong ko? Seryoso ito. Kung wala ang operasyon, maaari akong nasa isang wheelchair. Dapat naisip nila iyon dati. Nang magpasya sila ay masyadong mahal. Sumigaw siya. Mangyaring, Aliona, ako ang iyong ina. Hindi. Hindi pinabayaan ng mga ina ang mga nasugatan na anak na babae. Hindi ipinagpalit ng mga ina ang buhay ng isang anak na babae para sa facelift ng iba. Malupit ka. Lamang. Eksaktong tinatrato kita ng parehong pagsasaalang, alang na ibinigay mo sa akin. Sinabi nila na ako ay walang utang na loob at makasarili. Ito ang aking pasasalamat. Naghang ako. Pinigilan ko ito. Isa pang numero na mas mababa sa aking buhay. Makalipas ang 1 buwan, bumagsak ako sa Chamarina sa supermarket. Ang kanyang mukha ay nagkalat nang makita niya ako. Aliona, kumusta ka pagkatapos ng aksidente? Salamat. Magaling ako.
ganap na nakuhang muli. Mabuti iyon. Narinig ko ang tungkol sa sitwasyon sa iyong mga magulang. Anong sitwasyon? Ang operasyon ng iyong ina. Kailangan gawin ito sa pampublikong ospital. Hindi ito gumana. Kailangan ito ng isa pang operasyon upang ayusin ito. Tumingin ako sa kanya. Hindi ako nakaramdam ng pagkakasala. Hindi ako sorry. Wala akong naramdaman. Ang kahihiyan. Mukhang nagulat si Tia Marina. Aliona, ina mo ito. Nilinaw niya ito, sa pamilyang ito, ang pangangalaga ay nasa isang presyo. Kapag kailangan ko ito, nakakuha ako ng basurahan sa damuhan at mga lektura tungkol sa pagiging masyadong mahal. Ngunit pamilya ito. Ang pamilya na hindi sumusuporta ay hindi karapat, dapat nakatapatan. Nagkamali sila, ngunit walang tibots. Kinuha ko ang aking basket at tumungo sa rehistro. Dapat ay tinawag niya akong isang halimaw. Ano man. Sa katapusan ng linggo na iyon, naibuk ko ang biyahe, klase ng negosyo, 5-star hotel, lahat ng kasama, spa, kumpletong pakete. Ginugol ko ang pera ng siguro sa aking sarili, hindi sa pagsuporta sa mga nakakita sa akin bilang isang ifi. Nakaupo sa aking renovated na sala, tinitingnan ang mga larawan ng mga beach ng Turko sa aking laptop. Isang katotohanan ang tumama sa akin tulad ng isang alon. Sa unahang pagkakataon sa aking adulto na buhay, masaya ako. Walang emosyonal na blackmail. Walang dapat mo. Walang timbang na hindi akin. Ang telepono, tahimik. Ang bank account, akin. Oras, tao. Ang buhay ay sa wakas ay akin. May sasabihin, ikaw ay walang kabuluhan, mapaghiganti. Sabi ko, ako ay isang realistiko. Sa loob ng maraming taon, ibinigay ko sa pamilyang ito ang lahat, pera, oras, pag-ibig, piraso ng akin. Kapag kailangan ko ito, ipinakita nila kung gaano ako nagkakahalaga, wala. Hindi ako mapait. Malaya ako. At sa isang linggo, malaya ako sa isang sunlounger ng dagat sa Antalya, na may isang cocktail sa kamay at ang katiyakan na, sa unahang pagkakataon, walang hihilingin sa akin ng anumang kapalit.